Guys, good evening, gabi na, and today is Friday, November 22. Tapos, magte 10 months ako sa November 24. Magwa 1 year ako dito sa bago kong amo sa January 24, 2025. So anyway guys, kwento ko lang sa inyo. Meron lang ako ipapakita sa inyo. Binigyan ako ng amo ko ng biscuit na ganito, pero i-share ko siya sa mga playdates. Ipibigay ko to sa playdates. Ayan. Binigyan niya ako nito. And then, ano pa ba ikwento sa inyo? Mag-eskinol ako. Pasensya na kayo kasi ngayon lang uli ako nakapag-upload na yung tama yung date. Kasi halos lahat ng ina-upload ko ngayon is yung mga lumang video ko nung 2021 pa. 2022 ay 2021 ay 2022 o 2020 to 2021 to 2023 yung mga luma kong video kasi wala na talaga akong oras na mag vlog para sa sarili ko na yung kumbaga araw-araw na wala, antok na ako as in talagang pagod na pagod ako. Ang ginagawa ko lang is nanonood ako doon sa mga taong nanonood din sa akin. Ayun ang ginagawa ko. Yun ang nagiging priorities ko. Yung mga nanonood sa akin, pinapanood ko sila. Tapos, hindi na ako makapag-video. Kaya, pag may time ako sa Sunday, doon lang ako nakakagawa ng maraming video. Yun. So anyway guys, mag-eskinol tayo, maglinis tayo ng mukha kasi kahit naghilamos na ako, meron pa rin yang meron pa rin, anong tawag dito? Meron pa rin alikabok yan. Sobrang kapal ng kilay ko, no? Ganyan kakapal yung kilay ko. Hindi kasi ako nag-aayos, sa totoo lang. Hindi ako nag-makeup, hindi ako nag-lipstick. Ayun. Magpapa-adjust na naman ako next month. Ayan. First Sunday, magpapa-adjust ako. Ayan. I-adjust yan. Ayan, dumikit na dito. Yun na lang ang problema ko, dalawa. Meron pala akong nabasang comment dyan. Excuse. Sabi nila, merong akong nabasang comment dyan. Sabi niya, imposible daw na wala akong hindi ako gumagala or wala akong boyfriend, ganon. Kasi maganda daw ako. Tapos, ang sasabihin ko naman, hindi naman ako maganda. Sino ba nagsabi maganda ako? Ganon. hindi po ako maganda. Hindi porket, alam niyo yun, hindi ka talaga makakahanap ng jowa kung hindi ka gumagala, hindi ka lumalabas ng bahay. Puro trabaho lang. Ngayon. Eskinol tayo guys. At saka pagod na ako mag-explain. Kasi hindi na ako bata para mag-explain. Minsan, alam nyo, maraming nagbabash. Minsan, napapagod na rin akong sumagot. Kasi parang useless lang na-explain ko yung sarili ko sa ibang tao. Kasi, as long as kilala ko sarili ko na wala akong ginagawang mali sa kapwa ko, yun. Kasi pagpapatulan ko, hahaba lang, 'di ba? Hahaba lang. Kasi ang daming nang babash sa akin, maraming naiirita sa akin at wala akong ginagawang mali. Ayun.
Tapos, alam niyo ba guys, gusto ko nang matapos na yung kontrata ko. Gusto ko 2026 na. Alam niyo dito sa Singapore, sabihin ko yung totoo sa inyo hindi madaling kumita rito sa abroad. Hindi siya easy, hindi easy money. Nothing is free. Kailangan pinaghihirapan mo. At saka, ang hirap mag-ipon kapag, ako kasi single, di ba? So, bunso din akong anak. Depende na sa akin kung magbibigay ako sa parents ko o sa kapatid ko. Pero ngayon kasi na, nagta-39 na ako, 38. Or 38 na ako, magta-39 na. So, naging mahigpit ako kasi marami akong naging bad experience about money. So, natututo na rin ako ngayon na maging ganon. Unlike before na ganon ako ng ganon. So, kukwento ko lang sa inyo. Dito sa abroad, kung ita-times nyo yung mga sahod ng mga OFW, hindi ka makakapag-save. Lalo na kung meron kang pamilya sa Pilipinas, may anak ka, or marami kang anak, tapos wala kang katuwang, kulang na kulang. Kasi ang totoo lang dito, mura yung pagkain dito. Mura yung pagkain, mura yung mga prutas. Ang mahal lang dito yung mga easy-link kasi tuwing linggo-linggo ka lalabas, tapos pagbibili ka ng pagkain. Kunyari, for example, ang sahod mo lang is 600, 700. Diba? Ang liit-liit lang nun. Kung lalabas ka ng wala kang maiipon. Kaya, yung mga nagsasabi na kapag nasa abroad is mayaman, mapera, hindi totoo yun. Alam niyo ba, maraming utang ang mga Pilipino, mostly mga Ilocano. Mga Ilocano dito, maraming utang. Yung mga matatanda. Marami silang mga utang, mostly mga Ilocano. Ang daming utang. Meron nga ditong noon, 2011, merong pinatay na Pilipina, Ilocano siya. Nagjowa siya ng Indian at saka Bangladesh. Tapos pinatay sila ng Indian sa loob ng hotel. Chinap-chap yung gitna ng katawan niya. Kasi nga, yung kwento lang nila, kasi nga yung babae, syempre, may pamilya siya. Hinugututan niya yung Indian. Tapos may pangalawa din siyang boyfriend na Bangladesh. Ayun, pinatay sila sa loob ng hotel. Kaya yung mga nagpapadala ng box na sa Pilipinas, akala nyo ba yung mga magulang nyo, kapatid nyo, ate nyo na nasa ibang bansa ay sobrang dami ng pera nila? Hindi. Yung iba dito nagjojowa para makasurvive lang kasi hindi enough yung sinasahod. Kaya maraming napapahamak na Pilipina dito, Indonesia, ganun. Indonesia, mga Myanmar, ganun, pinapatay sila ng mga boyfriend nila kapag nanguhut-hut sila ng pera. Tapos pag hindi na nila magustuhan yung lalaki, binibreak up nila. Tapos pinapatay sila, nilalagay sila sa mga sa sako, sa mga At saka dito meron ditong Ilocano, dalawang Ilocano, mag best friend sila. Pinatay niya yung yung kapwa niya na kasi sa utang din, chinap-chap niya, nilagay niya sa maleta. Ayun. Ang dami ditong kwento sa Singapore na hindi alam ng mga nasa Pilipinas, na akala nila na sobrang laki. Depende yun sa amo na makukuha mo, depende yun sa sa pamilya mo na mga, di ba sa Pilipinas may mga pamilyang sugapa sa pera, pero hindi nila alam is napapahamak na pala yung anak nila, napapahamak na yung mami nila, ganun. Kaya kayo, hindi porket nasa Pilipinas, sa ibang bansa yung pamilya nyo is marami ng pera, dapat lagi nyo silang kinakamusta. Inuubo pa po ako, sorry. Basta ang dami-daming kwento rito na nangyari sa Singapore, na maraming mga namamatay na babae dahil sa panghuhut-hut nila ng sa